Sugad-sugad dire sa Davao City. Timanin ninyo. Wa may kaingon kami mga taga Davao. Nga daotan ang kwarta. Pero among boto sagrado, ihatag na mo dito sa amuang gusto. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Nako. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Nako, meron na naman hong bagong paandar itong si Amy Marcos. Kesyo Romualdez Araneta daw ho ang presidente ngayong mga panahon na to at hindi Marcos. Mamaya ho, pag-usapan natin yung mga litanya na yan, itong si Senator Amy. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ang full speech nitong si Mayor Baste Duterte dyan sa meeting de avance ng PDP laban dyan sa Davao City. At itong mga inendorsong kandidato ng Iglesia ni Cristo, mamaya ho mga kababayan, papasadahan din ho natin yan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Heto na ho mga kababayan. Ito, rekta ho tayo dito sa dito kay Senator Amy Marcos. Pagpakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista, ang kanyang mga birada dito sa Ang video na to. gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Nako. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Oh, nako. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot Naku. ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay I'm me. ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi Nako! Sino kaya yung mga kain-suka na yon? Larry Gadon! Kain-suka ho yung si Larry Gadon, di ba? Di ba? Hindi ka makikipag-alyansa doon sa mga taong nag-api sa iyong pamilya. Eh, ano kung magagawa mo, Senator Amy? Napaka-hipokrito ng apelyido nyo. Di ba? Anday ilan kung bakit nakakaladkad, pilit na kinakaladkad sa putikan itong mga Duterte, pilit na pinapapangit ang kanilang imahe sa publiko. Pero bumabaliktad ho ata ang sitwasyon. Parang ang dating, ang mga Marcos ho ngayon, ang nasa survival mode. Sila ho ang binabanatan ng ating mga kababayan. Sila ho yung nakikita bilang mga balingbing, mga manggagamit. Di ba? Yun ho ang imahe ngayon ng mga Marcos. Hindi imahe ng mga Araneta. Hindi imahe ng mga Romualdez. Imahe ng mga Marcos. Kasi kahit ano pang sabihin mo, Senator Amy, kapatid mo si Marcos Jr. Kapatid mo. Kumbaga yung dugo mo at dugo nananalaytay sa inyong dalawa, iisa. Ang nakalagay na apelido ng presidente, hindi Araneta o Romualdez. Ngayon, kung nagpagamit ang kapatid mo, meron ho tayong problema. Malaki ho ang problema natin dito. Hindi ho natin sila pwedeng paringgan na ang presidente ngayon Romualdez at Araneta. Hindi ho pwedeng ganon. Dapat kung alam mo na nagpapakatuta ang iyong kapatid, ibig sabihin hindi siya fit maging presidente ng bansa na to. Kasi pinagbibigyan niya yung mga bulong noong mga hindi namang binigyan ng mandato ng sambayan ng Pilipino noong 2022 presidential election. Ano ibig sabihin yan? Weak leader ang iyong kapatid. Ganun lang kasimple yan. Wag mo nang palusutan, wag mo nang bigyan ng excuse etong si Marcos Jr. Ang bottom line dito, weak leader siya. Ngayon, kung nagpapakatuta siya, apelyido nyo pa rin ang nakalimbag sa kasaysayan na kung saan nenok-nenok, nagkandaletse-letse ang kalagayan ng ating bansa noong bumalik ang mga Marcos sa kapangyarihan. Hindi Araneta, hindi Romualdez. Yun ang problema dito. Yung mga ginagawa mo na yan, Senator Amy, medyo nagkakaroon na ng diin. Palakpakan natin itong si Senator Amy Marcos. Kahit pa paano, di ba? Pero hindi ho maganda na sabihin niya na ang presidente ngayon Araneta at Romualdez. Napakalaking kasinungalingan yan. Hindi ho totoo yan. Ang presidente ngayon Marcos. Ang presidente ngayon, Marcos na buo. Marcos na tanga. O nagpauto siya kay Romualdez at kay Kokak. Ganun lang naman yun. Pero
Dahil nga naman nagpauto siya, ibig sabihin, hindi ho siya fit maging presidente. Kung hindi siya fit maging presidente, hindi siya marunong magpresidente, ika nga nitong si VP Sara, madali lang ho yan. Piliin nyo, bansa o pamilya. Ganun lang. Dito sa nakikita natin na to, medyo, dati kasi nakagitna ka eh. Ngayon medyo, kahit pa paano, bumabaling-baling ka na. Pero marami-rami pa rin yung parinig. Senator Amy Marcos, no? Ito, sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Tayo ho talaga dito sa PH Update, hindi ho tayo boboto ng Marcos. Kahit kailan. Dahil yung mga Marcos na yan, kagaya nitong si Senator Amy, imbis na kastiguhin ng kanyang kapatid. Kasi pagka kinastigo mo kapatid mo, at talagang pinag-initan na siya ng sambayan ng Pilipino at nabulgar na, nabulatlat na sa sambayan na ng kanyang mga kapalpakan, sa ayaw sa gusto niya, gagawa niya ng paraan yung kanyang mga kabalbalan. Kahit sino na ano na nga yung tipong approval at trust rating talagang bagsak na bagsak ka na eh. Ano ba pumapasok ni Marcos Jr. kung bakit pinapakinggan niya pa rin yung mga alingas nga sa gilid niya? Mga kababayan, hindi ho nabubula si Marcos Jr. na, oy, ang approval at trust rating mo mataas ha. 'Di ba? Dahil yan sa mga turo nitong si Romualdez at nitong si Marcos sa'yo. Di ba? Ganun ho dapat, di ba? Yaan ang dahilan. Yang mga alingas, yung mga bulong-bulong na yan sa'yo. Hindi ho yun. Kung sanang nakita niya, napalagapak na siya, at yung mga nagbubulungan sa kanya, nakita niya, naging napakalaking factor sa paglagapak ng kanyang approval at trust rating. Ngayong mga panahon na to, medyo nakakakita na tayo ng pagpihit sa mga pulisiya, sa mga desisyon niya, sa kanyang mga buhay, di ba? Itong si Marcos Jr. Pero wala ho tayong nakikitang ganun. Kaya para sabihin na Romualdez at Araneta ang presidente, nako, malaking kabudulan na naman ho yan. Huwag ho kayong maniniwala. Ha? Huwag ho kayong maniniwala. Ang presidente Marcos. Period, madam. Ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm me isip, I'm me salita, ay may gawa. Number 39 sa balota, ay may Marcos. Naku, yari tayo dyan. Napaganyan sa'yo si Mayor Baste, oh. Ano na naman binibigan itong si Amy. Kung manalo kayo, good for you. Di ba? Wala tayong magagawa. Nagpabudol na naman ng sambayan ng Pilipino, pero tayo ho talaga sa araw ng Lunes, 10 lang ho ang ating iboboto. Wala ho tayong pang-11 at pang-12. Hindi ho natin iboboto yung si Amy Marcos. Ngayon, kung hindi ho natin siya iboto, nanalo pa siya, para sa kanya ho talaga yung pwesto na yan. Kumbaga, gusto pa rin talaga siya ng ating mga kababayan at marami-rami pa rin ho siyang nabudol. Pag nagkataon, kung itong si Amy Marcos, marami-rami pa ho ang kanya nabudol, medyo ho tayo yan, maging mapagmatsyag ho tayo sa 2028 presidential election. Kasi ibig sabihin, yung kawandag ng pambubudol nitong mga Marcos, talagang nandyan pa nga. Dito na ho tayo kay Mayor Baste Duterte. Rekta ho tayo dito sa grand rally ng PDP laban dyan sa Davao City. Rain or shine na mga tao. Muulan na ho eh. Malipayon kay kung hawak mo nang hawak ang bisag ulan tapos ting yawa ni ulanan eh. Kay bao mo, diri mo dato makita pod. Natay ginaatubang karon nga sitwasyon. Ug tan-awon ninyo. Makita naman gyud pod ninyo karon mabati na ninyo ang intervention gyud sa administrasyon diri sa ato ang politika diri sa Davao. Pero dili ko mabalaka kay ngano man tibuok og tako akong salig sa mga Davaoenyo. Kay kaniadto pa lang gyud. Ug matiman-an ninyo. Kaniadto pa lang si Rodi Duterte asa siya gikan. Panahon gatong nidagan si Rodi Duterte kontra si Bendy Guzman. Administrasyon niyang kalaban. Pila lang kagapitan niyang kauban. Kisay gipili inyong mayor dere. Katong panahon
Nanindagan ako igsoon ang kontra Speaker of the House, the late Prospero Boy Nograles. No, I do not mean to disrespect him or anyone. Pero kinsa inyong gipili nga mayor dire? Nakabutang tag presidente 2016 na dabawin nyo, nakabutang tag vice presidente 2022 nga dabawin niya. Pangutan noon tamo, musugot na mo nga pulian ninyo si Rodi Duterte karong 2025 nga eleksyon. Hindi natin naiintindihan pero solido ho yung mga birada na yon nitong si Mayor Baste Duterte. Saludo Mayor Baste. Ako talaga kung taga Davao lang ako baka ako solid ho yung mga ano na yan, mga Duterte. Ibang klase ho talaga. Yung yung iga nga hinihatid na serbisyo nitong si Tatay Digong diyan sa Davao. Pinatikim niya ho yan sa buong Pilipinas. Kaso marami talagang nasagasaang mga kurakot, mga magnanakaw, mga drug lord, marami ho talagang nasagasaan. Kaya nung nakakita sila ng opening, nung pagpunta niya ng Hong Kong, talagang sinunggaban ho niyang mga walang yang ito. No? Kada dumadaan ho tayo sa meron ho tayong inano kanina inasikaso diyan sa airport no. Every time na dumadaan ho tayo diyan sa naiya, iikot ka madadaanan mo yung Villamor Air Base, Gate 5. Nako. Ano ho tayo diyan, meron ho tayong masalimuot na memorya nga ibang klase ho yung natin diyan, yung experience na naranasan natin noong dinakip itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At masaya ho tayo na noong mga sandali na yon talagang nagpunta ho tayo doon para makibaka, makiisa sa mga kababayan nating nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O di manguli na ta kay ulan. Pero di na ko kaayo na ko taso na lang siguro ni kay ang importante, basa tang tanan. Namakpakbod mo, bisag kita, wa ta kasabot tanan unsa to. Umot kitan-awon po ninyo. Katong una nilang attempt, nag-People's Initiative sila diri sa Davao. Gitawag nila nga People's Initiative at yet it came from Congress. Unsay gibuhat nila, nagda sila kwarta dire, nagda sila ayuda, papirmahan nila ang papel nga wala sila mag-ingon kung unsay himuon nila atong papel ato. Kato posible nga gamito nila palakambyuhan ng konstitusyon para magpadugay sa mga termino sa mga incumbent. Unsay gibuhat nato, ni barogta against ato og napugna nato to. Sugad-sugad dire sa Davao City. Timanin ninyo, wa may kaingon kami mga taga Davao nga daotan ang kwarta. Pero among boto sagrado, ihatag na mo dito sa amuang gusto. Saludo. Mauna. Meron ho talagang something dito sa mga dito sa mga Duterte na to. Na yung pagka sila sumalansan, pag nagsalita, ramdam mo na sincero Mula bata hanggang matanda. Pagka sinabi nila na ganito ang nangyayari, ganito yung pagbubulgar nila sa mga issue sa ating bansa. Alam nyo ho na hindi yan dahil para gusto namin makaupo sa pwesto. Hindi yan dahil para gusto namin siraan. Yaan ang tunay na nangyayari, yaan ang problema natin, yaan ang dapat nating solusyonan. Ganyan ho siya. Napakasinsero. Kaya hindi ho tayo magtataka kung hindi yang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi siya ang huling Duterte na magiging presidente ng Pilipinas. Hindi ho siya. Maniwala ho kayo sa akin. Yang nakikita nyo na yan, itong si Mayor Baste, naku, ano lang ho kayo, kumbaga abang lang ho. Ito, presidente ko ho yan, pagdating ng panahon.
Pagdating ho ng panahon, pagka ika nga umabot na dun sa sukdulan at tumakbo ho siya ng pagka-presidente, nako, isa ho yan sa mga ikakampanya natin. Duterte ho yan. Wala hong pakialam sa pera yan. Wala hong pakialam sa pwesto yan. Walang pakialam sa kapangyarihan yan. Ang gusto lang hong mangyari ng mga yan, matulungan ang ating mga kababayan. Kaya ganyan ho tayo believe sa mga Duterte na yan. Di gyud sila makat-on. Dugay na kitang ginapakitaan, tanawa nagkata nanuong ko. Naalala ko yung bata. Naalala yun, yung nagkata-kata, yung babae na nagpapaliwanag. Dugay na kitang gipakitaan o progresibo nga pamulitika o pagda sa gobyerno ni Rodi Duterte o mga kaubanan niya sa hupong sa tawong lungsod. Unya karon kamo diha nga nanagan sa pikas nakauban na mo presidente impisot mo balikta dayon mo. Kaya nga no, gihimo ninyong Ginoo ang kwarta, wa mo kabalo. Pag humaya ni tanan, ang muingon sa direksyon sa Davao City, ang mga Davaoenyo dili ang kwarta sa administrasyon. Grabe. Pakonti-konti sa dami ng narinig nating speech nito si Tatay Digong, ni Mayor Baste, kahit paano parang nakakaintindi na tayo ng ng Bisaya, parang nakakaintindi na ho tayo. Pakonti-konti ha, pakonti-konti. Lagi ko kasi nating naririnig yung ibang word pa kinuha lang sa Tagalog o kinuha sa yung ibang meron tayong naririnig na ibang word na parang kahalintulad ng mga ibang dialect sa bansa natin, no? Yung iba't ibang dialect. May kahawig kaya parang naiintindihan mo pagka bumabanat Kaya atake lang, Mayor. At time si makurintihan tani. Grabe. Pero gusto lang nako musulod ng putag naapod sa midterm elections karon nya crucial kayo. Crucial. Para na dili man ni mo baos ta. Dili na wala na stoa. Pero kita mugugod gyud ta gumangayo gyud ta hustisya o kana pinaagi sa ato mga senador nga naadres sa kong likod karon. Na si Jimmy Bondok. Sultihan lang tamo kani mga tawanan wala gyud ni nibiyak ang Rodi Duterte. Ngunsay na kanindyot lami kay sa paminaw ng iunana kana kay kao mga tigil mo biya pareha rin ninyo bisan nagula na wala mi biya kami po dili mo biya ninyo. Grabe ka, Mayor Baste. Si Jimmy Bundok dugay ng loyal 2016 pa naa na diha. Gamay pa ang datos ang survey ni Rodi Duterte gasugod pa lang walay motuo nga mahimo sang presidente kini dili Davaoenyo pero nituo ang Rodi Duterte naa si Jimmy Bundok para piliin ninyo pagka senador. Kani bantay hinay inyong pagbaga Bato de la Rosa. Tangigit, kundi ni mahimo senador, pagputol ko gugits. Walay laing, usan ni sa nakapatarong diri sa atong gobyerno, dako kontribusyon, na himong chief PNP, o kompleto ni pag-abot sa panggobyerno, na si Bato de la Rosa mo, pilio ninyo pagka-senador. Kani, sige, hagiton na mong pagpak, bongo! Yo! Hantod karon naa lang gihapon pirme nasa tapat sa kuamahan. Hantod sa kinalasan. May gani lang wa gyud ni gipasulod, wa ko kay baw. Kani mga tawhanan nakasulod lang og mahitabo bagyud to sa iya ha. Pero kadiyot lang. Pagbantay mo aning eleksyonan kung ang administrasyon gani makapakidnap og tao, pagbantay mo, total natay mga cellphone karon anang binuang sa eleksyon. Di ta mo sugot ana. Magbinantaya ito mga Davaoenyo kay sugad kaniadto pa hantod karon namugna tanig natugod nato nito sunad pinaagi sa pagtinabangay, pinaagi sa pagkahiusa,
O higit sa tanan, pagtuo sa itong mga kaugalingon nga kita, Dabawenyo. Na ang representante ni Dante Marcoleta ay hatag atong palakpak. Wotiman ninyo unsay gibuhat ni Dante Marcoleta. Duhara sila sa Congress. Kadtong panahon na ilang kuadkom. Kadtong panahon sa ilang kuadkom, timan ninyo pipila lang ka congressman. Sa ako matimanan si Dante Marcoleta o si Duterte yun, party list ragyot ang mitingog ana. Ayaw ninyo kalimte ang mga tao nga dili mo talikod sa ilang mga kauban, labi na pangarahon sa pait, kay mao na mga kahinanglan ninyo mubantay sa inyong mga tao. Na ako'y pangutana sa inyo mga Dabawenyo. Muto pa mo ganang gatongtong diya nga presidente karon. Tinanggal ko lang ho yung si Amy. Naasuya na tayo sa ano para makita yung mga kandidato. Ay mo basta ang presidente kung dili nato sa gitabangan. Kung wala sa ubanin, hinday sa arang ano, mga tongtong baday sa diya. Tanawa ron, makita ninyo. Lakas ni Mayor Baste. Kisay nas kauban nato karon kadagan pagka-senador. Ang mismong kauban niya. Pero no, niingon siya, wa man kuno say problema gyud sa presidente. Ako to. Pero naa si Vic Rodriguez dire para pileon nato. Kay kaniadto mga nindot nila nga plano nga buhaton unta nila. Gusto niya untay padayon kay wala na natuman karon nga nakalingkod na si Marcos. Wala na. Pero tanaw na ko ganun tawanan eh, nagyon na hangaren, nagyon na tumong nga mahimo diri sa politika. Kung ihatag ninyo maluing Ginoo na ay Attorney Vic Rodriguez nga andam idoso ang iya mga gipang istorya pasalig karon diri sa eleksyon nato nga moabot ay karong Mayo 12, pilian ninyo. Na si Dr. Marites Mata, ingnan ta mo. Galing. Og tanawon ninyo, kita'y ginagubot yun karon. Kaya wa ko kabalo, ingano man po, natay administrasyon nga puro kasuya ray ginapakita. Kaya ni si, bantay mo apakan, magbuhaya diya ha, ulan ba? Grabe ho ito. Timanin ninyo nga si Doc Marites Mata, usakin ni Kadabawenyo, ang contribution, pwede mo mulingkod ha? Likod lang, likod. Ang kontribusyon nato Davao City isa sa pinakadakotang contribution sa national income nato. So timanin ninyo kung well represented ta pag-abot sa Senado, mas maayo og daghang pagmoabot na kalambuan diri sa atong lugar. Og ihatag ninyo higayon kang Doc Marites Mata. O na, nibalik na. Kaya nga nakuguan ba? Kalaban na itong ibutla na kong mic. Baliko na ako! Palitan na yan. Bagong mic. Hello. Sorry. Nana, nibalik na! Balik. Ayo, anak lay. Lay, uy, buta, meron na sila, lay. Buang butong tawanan, iambak dito sulod. Kaya lang nga, balikod sa nako. Doc Marites Mata, magpapili nga senador ninyo karon Mayo 12, atong palakpakan ni siya. Na si Atty. J.B. Hinlo, kay bao mo gatong pitipilapan, nga naadere. Murag mo ay pagabre. Pagsugod yun sa filing of candidacy, na istorya ko magginitawhanan eh. Sultihan ta mo, na unot ang utokan eh. Tanaw na ko, pag mahimo ni senador, progresibo ni nga tao, dagang kong nadunggan sa yaha, nga gwapo kayo ng mga balaod, pero siyempre ihaman tong plataforma, pero ang pinaka-importante sa tanan, naasa sa PDP laban, ug among giya, dire,
kay si Rudy Duterte ra gyud pag-abot sa panggobyerno og unsa ang klaseng mahimong elected officials mi nga mulingkod sa gobyerno. Na si JB Hinlo para atong pilion nga mahimong senador. Kani pa, mo'y dugay na kayo nga suporta sa TUA. 2016 ba ni? Sige nilag daoton, sige nilag kansawan. Pero kay bao mo, kanin tawhanan ni kay bao sa mga kinabuhis, mga pobre, ug dugay ng supporter ni Rudy Duterte. Ayaw ninyo pakyasa, ipi Salvador, loyal kayo kay Rudy. Hantod sa hantod yun na. Ingana ra bagid na, kana mga mopay ka ng binuangan nila, mopay musutoy. Gilang oy. So, yes. Hindi. Ano na, sige ito. Naday ako manghod karon. Istorya. Napatay usa ka kada. Tama ba ko? Kang pastor Kipolo Kibuloy. Timanin ninyo, natay upat kada bawin nyo karon kadagan. Nay usa dire nga na representante. Na si Elizabeth Carrion, representante ni Pastor Apollo Kibuloy. Pilian ninyo kung dili mo mudawat sa gibuhat sa pangabuso adtong KOJC nga nayo sa ka-administrasyon nga mo serve lang og warrant magpadakag 5,000 nga pulis mura gyud wa gyud kasaktong panguna-una buang gyud ka. Ipakita ninyo kung di mo musugot ang mga kabuang na ingunana na si Pastor Apollo Kibuloy para piliin ninyo pagka-senador. Solid, solid. Pastor Kibuloy. Sige lang, kay ako, di na ako gusto taso na story, hastang basaan na yun nato. Kaning kuan lang yun, muhangyo ko sa inyo ha. Kaya ako amahan, wala dire. Kay bao naman ang tanan, unsa gihimo sa yaha. Kung di man ta maundang, kay sugad-sugad, baliko na ako. Sa kaniad, pag yun, nakita ba mo, kakita ba mo nga natumba ang dabawin nyo? Wala mo hangyon ta ko sa inyo hag mahimo lang. Manuktok ko sa inyo mga kasing-kasing. Unsa kahag pilion nato si Rudy Duterte mo'y mahimo na po natong mayor diri sa Tundakbayan. Duterte! 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 Onya, muhangyo bogo, basig pwede himo ko yung bisi mayor. Okay ra ninyo. Tarong ba? Bantay na mo. Magpasalamat bogo sa mga kaubanan na kay grabe ko atong giagian karon. Among pamilya, but not only us, ang atong syudad, ug tanan nagasuporta, sakit na gyud kayo ilang ginabuhat sa tuwa. Pero gidi kita nila makita, manghilak. Kaya lang makita, ragyod sa tuwa, suko! Pasalamat ko sa kuang mga konsihal. Naalang gihapon, tanan sa hubong sa tawong lungsod. Ang mga patignaong tuwas pikas. Atong mga congressman, tulong abot tanagan. Atong pagpakan. Isidro Ungab. Pulong Duterte! Omar Duterte! Maura. Napaday tayo sa ka-party list. Kay kani, naman tayo tulo ka-party list kag ipangbutang ato ni aging eleksyon dere. Moy ni Tongtong, usa dito ang PBA. Usa dito ang PBA. Napotong Tampero Marino pero wa ni mo makita nga mo barog tuwa karon. Naatay PPP party list para pilion kay 2025 to 2028. Andam na lang jud sila. Unom ka congressman ato mabutang diha sa kongreso nga andam makigbugno sa ila. PPP. Kani, kuhaa yun ninyo ni ato mga senador ug ato mga kongres kay gani mga national ang ilang posisyon. So naagyod tayo, mga tao na gyud dito, nga di gyud mosugot anang mga binua nga ginabuhat karon sa administrasyon. So mora gyud to.
Nalipay kayo ko nga naamo diri tanan bisa paghiulan ta. Salamat kayo. Kung sipunon mo, wala ko'y mahimo ana. Wala ko'y panyo. Pero ako nalipay kay ko. Dili gid lalim ato ginagian karon. Unya makita lang gyapon ako kasagaran o kadaghanan gyud sa mga dabawenyo ug sa ato mga kauban, mga kapitan, mga purok leader nato, mga kagawad, naalang gyapon sa tua, naalang gyapon sa hugpong sa tawong lungsod. Salamat kayo ana. Pagabot pag mahuman ni tanan, mobaos na lang gyud mi sa pagpanarbaho. Wa mi mo tong-tong dire nga magbit-bit og kwarta para himuong kapital kay para mo'y dayon politika. Ang amoa dire pagpanarbaho sa katawhan among ihatag sa inyo ha. Samtang mayor pa ko. Daghan pa unta kay kung gusto tubagon ba, pero sige na lang. Samtang mayor pa ko, gusto lang ko mo remind sa inyo ha. Nga ang Dabawenyo disiplinado. Ang Dabawenyo na ay respeto sa isig katao. Ang Dabawenyo maisog. O ang Dabawenyo mahadlokon sa Ginoo. Maayong gabi sa inyong tanan. Mabuhay ang Davao City! Mabuhay ang Davao City! Mabuhay! Mabuhay ang PDP Laban! Mabuhay! Mabuhay si Roddy Duterte! Mabuhay! Daghang salamat and God bless you all! Senatorial candidates na inendorso ng Iglesia ni Cristo. Pasok ho itong si Bong Revilla. Meron hong dahilan ang Iglesia ni Cristo kung bakit ang mga individual na to ang kanilang mga inendorso. Base ho sa ating mga nakikita dito sa listahan na to, isa lang ho talaga ang falsifikado. No, isa lang ho talaga ang falsifikado. Di ho natin malaman kung binabalance sila ang kanilang listahan, pero respetuhin na lang ho natin kung yan ho ang desisyon ng pamunuan ng INC, yun hong gagalangin ho natin yan. Kung sinama nila si Bam Aquino, kaso parang ano ho ito, parang ika nga merong hong wild card dito sa ano na to, dito sa listahan na to, yang si Revilla. Balita ho natin, tama nyo ho ako kung mali ako ha, yung mga Revilla hindi pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara dyan sa House of Representatives. Etong si Camille Villar, etong si Pia Cayetano, noong dinampot ho, dinukot itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Senator Alan, talagang isa ho siya sa mga nagsalita, nagpaliwanag sa sitwasyon noong mga panahon na yon. Kaya siguro itong mga nasa listahan na to pwede ho tayong magkamali dito. Malamang sa malamang sila ho yung mga boboto na hindi ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Maliban dito sa isa na si Bam Aquino, kasi maliwanag na ho yan, itong si Camille Villar at itong si Amy Marcos, sigurado na ho hindi ho nila i-impeach itong si VP Sara. Di ho natin alam pero yun hong basa natin dito, kasi base ho dun sa mga pronouncement ni VP Sara doon sa PDP Laban na meeting di Avance kagabi, talagang inendorso ho niya itong si Camille Villar at itong si Senator Amy Marcos. Base ho dun sa pag-i-endorso na yun, siguro talagang meron na hong meron na ika nga tansyado na ni VP Sara yan. Ang hindi na lang ho natin dito sigurado itong si Bong Revilla at itong si Sen Pia Cayetano. Hindi ho natin alam kasi bago naman siguro i-endorso yan. Kinilatis mo ng maigi ng pamunuan ng INC at hindi ho natin na ika nga rinirespeto ho natin at tiwala ho tayo sa judgment call ng INC. Kung bakit nandiyan si Bam Aquino, hindi ho natin alam kadahilanan kasi isa ho yan sa mga sigurado ho tayo i-impeach itong si Vice President Sara Duterte kung sakaling manalo siya ng pagkasenador sa 2025 midterm election sa Lunes. At itong si Congressman Rodante Marcoleta, kailangan ho talaga yan. Kailangan ho talaga yan. Ika nga, isa ho yan sa mga magtatanong ng merong sense dyan sa impeachment trial niya. Kasi yan ho yung ika nga pinakamalaking kaganapan pagkatapos ng eleksyon Yan ang impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya hindi nyo ho ba makita
ang pag-weigh ng mga senatorial candidate, yung kung sino yung mga makakapasok, kaagad na pinag-uusapan kung sino yung magi-impeach at hindi magi-impeach dito kay Vice President Sara Duterte. Pero ito ho ang ating sigurado. Wag ho muna tayo mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang ho tayo, ha? Tuloy-tuloy lang ho tayo, mga kababayan nating taga KOJC, mga kababayan nating taga INC. Yan, meron ho talaga silang rules, no? Kung yung mga kapatiran nila, kung yan hong utos ng galing sa taas, yan ho talaga ang susundin. Pero yung mga kapatid nating KOJC, mga kababayan natin sa social media, magtulong-tulong ho tayo. Hindi pa huhuli ang lahat. Nandiyan si Attorney Raul Lambino, Attorney Hinlo, Doc Mata, Attorney Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, si Attorney Jimmy Bondoc, at itong si Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi yung mga kandidato ho na yan, pagka yan ho ang nanalo, sigurado ho tayo, kahit paulit-ulit ho tayo dito sa PH Update, para kung sakaling meron mong maligaw na bago tagapanood dito, maintindihan ho nila ang dahilan kung bakit natin sila kinakampanya itong mga kandidato na to. Alam mo natin, malapit na, no? Kaya magtulong-tulong ho tayo. I-kampanya sa ating mga kamag-anak na iboto itong mga kandidato na to, no? Yang mga nakikita nyo ho dyan, Senator ba to? Senator Christopher Bongo, sure win na ho yung dalawa na yan, no? Kaya yung mga kasama ho nila dito, si Senator Philip Salvador, yang si Doc Marites, ha? Itong si Doc Mata, suportahan ho natin yung 10 na yan kasi yan ang mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Merong dahilan kung bakit inendorso yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero respeto pa rin ho dyan sa pag-i-endorso na yan ng Iglesia ni Cristo. Itong si Pia Cayetano, palagay naman ho natin, no? Palagay naman ho natin. Hindi ko kasi tayo sigurado sa mga Cayetano pagdating sa impeachment. Siguro itong kasi nagkaroon ng beef yung dalawa na yan, itong si BP Sara at itong si Senator Alan. Kung di tayo nagkakamali, correct nyo ulit ako kung mali ako dito. Kasi noong mga panahon na pinag-aagawan niya ang speakership dyan sa House of Representatives, matagal na ho yun, tapos na yun, pasis-pasika nga. Narinig ho natin yung mga pagsasalita nitong si Senator Alan Peter Cayetano, yung pagpapaliwanag doon sa sitwasyon na kung saan, hindi naman dapat nailagay doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos na ho yun, yung nangyari kay Lord Alan Velasco dito kay Alan Peter Cayetano, no? Siguro, makikinig sa rason, makikinig sa ebidensya itong mga Cayetano na to kung sakaling umpisahan na yung impeachment trial na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. At hindi sila magmimistulang mga puppet nitong administrasyon na kung ano na lamang ang kumpas ng Malacanang, yun na lamang ang kanilang susundin. At itong si Bong Revilla, kasi noong January, hindi tayo nagkakamal, January 13 o 15, nagsagawa ng malawakang rally itong INC na kung saan sinasabi nila dapat itigil yung impeachment laban dito kay VP Sara. Dahil ang kailangan ng bansa pagkakaisa. Ang kailangan ng bansa kapayapaan, hindi yung pagkawatak-watak. Yun ho ang panawagan noong rally na yon. Ngayon, kung yun ang tayo ng INC na itigil yung impeachment na yan, hindi makakabuti yan, ika nga, sa ating mga kababayan, pagka yung mga inendorso na yan ng INC, bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara, meron hong ano tong mga to, ika nga, itong mga, lalo na itong si Bang Makino. Pero yung mga yan, karamihan sa mga yan, sa tingin naman ho natin, makikinig sa ebidensya, makikinig sa rason, makikinig sa mga argumento, hindi magpapadala sa dikta ng Malacanang pagka inumpisahan na yung impeachment trial na si Vice President Sara Duterte. Heto na ho, pakinggan na ho muna natin. Ano masasabi nyo dito sa mga kandidato na to? Itong si Amy Marcos at itong si Camille Villar, kung gusto talagang kargahin yan ng INC, respeto ho natin yan. Wala ho tayong problema dyan. Kay Bong Revilla naman, at dito kay Pia Cayetano, base sa ating nakikita, hindi naman ho sila bandwagon doon sa mga isyong ibinabato nitong si Tito Soto, nitong si Lacson, kasi maiingay yung mga yan yung si Tolentino, di ba? Yung kesyo, i-repeal daw yung batas na kung saan doon sa West Philippine Sea, kesyo yung mga pro-Chinese senatorial candidate. Wala akong narinig dito sa ating mga kandidato. Di ko alam baka yung mga makakaliwa yun. Pero sa ating mga kandidato, di nila pinapakailaman yung batas-batas na yun. Sa bagay, ano ho yan, politika, lahat ng paninira ibabato nila. Pero huwag ho kayong magpaloko dyan sa mga pinagsasabi na yan, itong si Soto at si Lacson. Tuloy-tuloy lang ho tayo sa pangangampanya.
Kahit ano pa yung nangyari dyan sa ano na yan, dyan sa endorsement ng iglesia, ano pa rin, saludo, respeto, malaking pasasalamat pa rin ho. Dahil dalawa sa ating mga kandidato, kinarga ho nila. Akala ko bang kasali dito si wala pa si Attorney Vic Rodriguez, no? Hintayin ho natin na makumpleto yung kanilang dosing kandidato at saka ho natin talaga kilatisin kung sino yung mga kandidato na siguro papabor sa impeachment at hindi papabor sa impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Pero base dito sa ating nakikita na to, isa lang ho talaga ang palsipikado. Yan ho, si Boy Pagpag, si Bam Aquino. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating video. Mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas.